May mga bagay-bagay sa pagkamatay ni Rizal na inilihim sa atin, mga kwento na hindi na isama sa mga libro sa paaralan. Kabilang na dito ang katotohanan sa kung sino talaga ang pumatay kay Rizal at ano ang kanyang huling habilin. Gusto mo bang malaman ito? Samahan mo akong balikan ng kasaysayan. Taon-taon tuwing December 30 ay ipinagdiriwang natin ang anibersaryo ng pagkamatay ni Rizal. Bawat munisipyo, city hall o kahit mga barangay ay may programa na inaalala ang kabayanihan ng kinikilala nating pambansang bayani. Simbolo ito na hindi natin nakakalimutan ang kanyang pagkamatay na isa sa mga naging daan upang tayo ay maging malaya. Ngunit, ito ba talaga ang gusto ni Rizal na mangyayari pagkatapos niyang mamatay? Meron kaya siyang huling habilin? Bago natin pag-usapan ang huling kahilingan ni Rizal, balikan muna natin ang huling sandali niya sa Fort Santiago. December 26, 1896, nilitis si Rizal at napatunayang guilty sa salang pagsisimula ng revolusyon at pagtraidor sa Spain. Ito ay may iuugnay natin sa mga librong sinulat niya, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Comment down below kung nabasa mo na mga librong ito. December 29, alas 6 ng umaga, binasa sa kanya ni Kapitan Rafael Dominguez ang kanyang death sentence. Sa oras na ito, sigurado na ang kamatayan ni Rizal. Ngunit nanatili pa rin siyang kalmado. Bandang alas 7 ng umaga, inilipat na si Rizal sa kanyang death cell. Ito ang huling selda bago siya patayin. Sa kanyang death cell ay binisita siya ng mga Spanish officials, dating mga guro at mga pari. Sa oras ding ito, sinasabing nag-retract umano si Rizal o binawi niya ang lahat ng kanyang masasamang sinabi laban sa simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagsusulat. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito napapatunayan. Comment down below kung gusto mong marinig ang kwento tungkol dito. Noong December 28 naman, isang araw bago matanggap ni Rizal ang hatol sa kanyang kamatayan, ang kanyang ina at mga kapatid na babae ay sinubukan pang makipag-usap sa Governor General mismo ng Pinas na si Governor General Camilo de Polavieja. Ngunit hindi sila pinayagang makipagnegosasyon dito. Kaya noong December 29, tinanggap na lamang nila ang kapalaran ni Rizal at sa huling pagkakataon ay binisita siya sa kanyang death cell. Dito na rin sasabihin ni Rizal ang kanyang huling habilin. Paano? Ang mga huling oras ni Rizal sa kanyang kulungan ay ginamit niya upang magsulat. Dito niya isinulat ang tulang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam na may misteryosong mensaheng nakatago. Noong kinausap niya si Trinidad, binigyan niya ito ng isang lampara at ibinulong sa wikang Ingles na mayroon itong laman. Alas 7 ng umaga, December 30, 1896, naglakad si Rizal sa gitna ng Bagumbayan. Nakatalikod si Rizal sa firing squad at ito ang nakakapangilabot dahil ang firing squad daw na ito ay kinabibilangan ng mga Filipino. Ayon sa mga kwento, hindi talaga mga Kastila kundi Filipino ang bumaril kay Rizal. Bakit nila ito ginawa? Ito ay dahil nakataya din ang buhay nila. Sa likod nila ay mga Kastilang sundalo na handa silang barilin kung hindi nila babarilin si Rizal. Ginawa nila ito para magmukhang malinis ang kamay nila sa pagkamatay ni Rizal. Pero kahit Pilipino ang bumaril, mga Espanyol pa din ang nag-utos na patayin si Rizal.